Ba't nga ba tayo mag-uusap ng getting started training, mga partner? Ang una nating problema, ikaw pa rin mag-isa. Napansin mo ba yon? Yung ilan na yung napapasali mo, ikaw pa rin nga mag-isa. Ang isang ebidensya niyan, pagka meron kang sabi mo, attend tayo ng training, attend tayo ng business preview, ako tayo ng guest, ba't hindi nila yung sinusunod? At gaya ng binanggit ko, meron tayong sistema sa pag-i-invite eh. Meron tayong sistema sa pagdadala ng tao hanggang pagpapasali, pero pagkasali nila, parang bahala ka na friend. Mahalaga, may business ka na. Kumbaga sa inihatid mo sa isang lugar, hanggang dito na lang kita ihahatid, bibitawan mo na siya o lipad na. Pero kung tutusin, ang bagong sali ay isang, kumbaga, baby. New blood, baby. Hindi talaga dapat iniiwanan yung mga yun. Pero ang nangyari, talagang gaya ng iniwan natin. Hindi man natin intention, pero yun ang nangyayari. Iniwan natin sa ere. Okay, so iwasan natin yun. Ngayon, ito ang good news, mga partner. Sa lahat ng mga nandito, kailangan ko yung mga participation ninyo. Bago mo ma-guide yung bago mong napasali, ikaw muna kausap ko. Anong klase ka ba na upline o downline? Ikaw ba ganito? Na nang sumali paspas. Agad-agad, lipad. Na yun nga lang ang problema nito, wala siyang idea, basta takbo lang siya ng takbo. So hindi dapat maging ganon. Tamang nag-umpisa ka, pero yun ba talaga yung tamang pag-uumpisa? Meron naman, nag-umpisa pero sobra naman bagal. Bakit siya naging mabagal? Kasi nga, hindi niya tiyak ano yung gagawin niya. Yung kanina, biglang takbo pero hindi niya alam saan siya pupunta. Ito naman, dahil hindi nga niya tiyak, kaya babagalan na lang niya. Kaya meron kang downline o baka ikaw mismo yung slow motion. Hindi ko alam. Tandaan natin, slow motion is better than no motion. Oo, mas maganda yung mabagal kaysa walang galaw. Kasi may mas malala dun sa slow motion. Yun nga yung hindi na talaga kumikilos. Yan yung downline mo o baka ikaw na nang sumali, wala nang ginawa. Nag-pay in ka lang ng package pero hindi mo na alam ang kasunod. So bilang upline o bilang downline, dapat alam mo. What next? So kung paanong noon itinuro mo, lahat-lahat, what next? Punta ka sa Zoom, open mo yung Zoom, tapos pasok ka sa isang meeting after meeting GC, tinuro mo lahat. Pagtanong siya, paano ba yung pagpili ng package? Pinasa mo yung mga picture. Paano ba yung pagbabayad? Sabi mo, ikas. So lahat, detalyado, tinuturo mo. Di ba? Pero nung pinadala na yung pera, pagkatapos doon, wala na. So yun ang naging problema. So be advised. Tandaan natin, pag walang vision, walang goals, walang strategy ang tao, normal yan. Sabi nga, hintay ka na lang. Isa na yung downline mo sa magsasabi sa'yo na nabudol mo ako Paano nabudol? Kumbaga, hindi na siya masaya. Parang pakiramdam niya, niloko mo pa siya. Sakit, di ba? Kaya mo siya pinasali para matulungan. Kaya mo siya pinasali para may guide na may pag-asa tayo rito, pare. May pag-asa tayo rito, kamag-anak. Pero wala lang. Sister, brother, pinasali kita dahil meron tayong future dito, pero hindi nga niya alam ang kasunod eh. Di ba? Kaya gaya ng isang sanggol na inosente, wala yan, kita mo mukha. Di ba, cute? Bagong sali, O kaya may downline ka naman, paspas ng paspas, hindi niya alam, ignorante. Kanina, inosente, ito naman, ignorante. Akalain mo yung one way sa halip, tuwan-tuwa pa, nakapikit pa, hindi niya alam, mali yung kanyang pinapasok. Ganon din, may mga downline tayo, paspas ng paspas. Invite dito, invite dun. Wala lang, excited lang siya, pero bandang uli, bukas makalawa, alam mo mangyari, bubutatain yan. Ito yung kanormalan sa mga bagong sali. Talagang agad-agad yan, nag-Gcash, nagpadala ng pera. At tuwan-tuwa, excited na excited, lahat inimbitahan. Pero bandang huli, yun nga, yung nasemplang siya na nasemplang dun sa mga kamag-anak niya. Kaya bandang huli, alam mo, tinetext mo yan, di ka na sinasagot, niyayaya mo noon, sumasagot, nagsisin. Ngayon, ini-ignore na mga text mo, yung mga messages mo. Kasi nga, hindi niya alam paspas lang siya. Ignorante. Ito naman yung malupit dun sa ibang downline mo talaga namang kabago-bago, akala mo alam lahat. Sinabi mong umattend ng training, alam na raw niya, dati na raw siyang kumita sa Natasha. Meron ka naman downline, nagsabi, alam ko na yan, nakasali na ako 3 beses sa ganyan, networking, di ba? Di ba networking yan? So, kung ikaw yung nag-uumpisa at bagong sali, sa lahat ng bagong downline mo,
kung ikaw yung upline, sikapin mong lahat ng downline mo, magkaroon nito. Ang paano na ikaw ay makapagpagawa nito. Sa inyo mga upline, sabihin mo lang. So, bilang bago, dapat kilala mo yung may-ari nung pinasok mo. Okay, founding chairman. Lagi nyo naririnig yan. Pero hanggat maaari, hindi nyo lang naririnig. Kung ikaw ay taga Manila, kung may chance ka makapunta dun, punta ka. Kung nandito ka rin lang. Diba? Pero ang punto, magkakaroon tayo ng isang araw na talagang yung grupo mo, madala mo doon. Okay, ngayon, ang gagawin natin, getting started training, ang pinaka-the best, kung possible na makarating doon, pumunta doon at sikaping magkaroon ng appointment para ma-meet yung mga may-ari. Ako magsabi, iba ang pakiramdam pag nakamayan mo siya. Iba ang pakiramdam kapag nakaharap mo siya. At ako, suggestion ko, pa-picture kayo. Kung nandun ka rin lang, pa-picture kayo, kasi magagamit mo yun sa mga tao na nakarating ako sa office, eto nga, may picture kami. Okay, so kami may picture. Di ba? So, sana makuha nyo po yun. Okay, alam nyo, ba't ko sinasabi ito sa inyo? Kaya maraming mga sumasali, agad nawawala. Kasi hindi natin sila ini-involve ng todo sa bagong kumpanya na sinalihan niya.